Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Andito po muli ang inyong lingkod, Sel TV Official. Muli tayo nagbabalik dito sa ating munting channel at muling magre-reaction. Ayan. Shoutout muna ako sa aming mga kasamahan sa Team Organic at kahit kami ay may mga pinagdadaanan sa aming community ay buo pa rin po kami at wala pong matitinag sa amin. Lalo na kung may mga kalaban kami, kami po ay sama-samang pupuksa sa mga balahurang kagaya nila. Ayan. So, atin po silang hindi tatantanan. Ayan, joke lamang po, no? Pero ang ating pong topic talaga ay dito po tayo kay Dr. Love kung saan ay may pasabog po si Dr. Love. And shoutout po kay Dr. Love at saka sa mga nagcha-charity vlogger dyan, sa mga subject ng Kalingap. Shoutout po sa inyong lahat. O, pasensya na kayo sa aking background at ako'y nag-ikot-ikot lamang dito sa aking munting silid nito. At doon nga pala sa nagko-question at may nag-comment na napakalaki raw po ng bitak sa dito sa aking dingding. Mayroon po talaga siyang bitak dito sa dingding, sa pader na ito, kasi po ay gawa siguro ng init, no? Kasi may pipe po ito, may pipe na malaki na nakakabit, ayan. At yan po ay diretso dun sa taas. At ito po ay oven. So siguro sa sobrang init niyan ay bumitak yung yung kanyang no? At ginagatungan natin ano. So yan. At saka ito po ay tambayan lamang ng mga dito dati. Kaya maliit lang po itong kwarto na ito. Na ito ay pinili ko, sineparate ko doon sa loob ng aming bahay kasi nga hindi ako wala akong place doon kasi minsan tumatahol yung aso o kaya dumadating yung asawa ko may kausap. So tapos natataon na naka-live ako. So yun po, no? So yun po kaya ako inaarito sa maliit na kwarto na ito. At ngayon pag summer, medyo siguro pagagandahin natin ito. So pasensya na doon sa nagreklamo ha na may bitak yung aking pader. Wala akong pakialam diyan sa pader na hindi naman to akin. Lalayas din po ako pag natapos na po yung aming pinapagawang bahay. Ano ba? So hindi po to amin. Kaya hindi ko naman to pwedeng i-renovate, pagandahin at hindi naman to akin. So ayun. Sorry doon sa nagrereklamo na may bitang na ating So yun na. At tuloy na tayo dito sa pasabog ni Dr. Love kung sino itong mga wakwak na ito. So hindi si Dr. Love nagbanggit ng pangalan dito at wala siyang binanggit na pangalan kundi ito daw ay isang grupo isang grupo ng mga big sponsor na nangwawakwak sa mga subject ng Kalingap. So siguro ito rin nga yung sinasabi ni Dr. Love na baka ito rin sila ang may kagagawan doon kay Erica kaya nasulot ito si Erica pinangakuan ng langit at lupa, no? Ayun nga po at pinangakuan daw di umano ng langit at lupa itong si Erica kaya nadala sa Solusol. So pag ikaw ay materialistic talaga at ikaw ay nadadala sa mga material na bagay at mga pangakong hindi maabot, mga langit at lupa ang ipapangako sa iyo ay iyan talagang mangyayari. Masusulot ka, wala kang tibay, wala kang paninindigan. Kaya sana dito sa mga angels ni Kalinga Prab, itong kanyang mga subject na sinusulot, itong mga wakwak na ito na sponsor na ito ay talaga mga salot dito sa Kalingap. Nagtataka naman ako dito sa mga sponsor na itong makakapal ang mukha, no? Pero may kasabwat yan dito sa loob. Hindi naman yan sila maglakas ng loob ng ganyan kung wala silang kasabwat sa loob ng Kalingap, no? At yun. Ang maganda dyan, ayan, at nabuking ni Dr. Love, na sana ay ibuking nga ni Dr. Love para malaman natin kung sino itong mga taong ito na matagal ng salot dito sa mga subject ng Kalingap, ano? So, bakit kasi itong mga ito hindi kayo maghanap ng inyong iba-vlog at iyon ang pasikatin ninyo, iyon ang sponsoran ninyo ha, mga sponsor na makakapal ang mukha na mga wakwak. Alam ko na kung parang nagkakaroon ako ng idea kung sino itong mga ito, no? So ginawa na rin nila yan kay Maylin, ginawa na nila kung kani-kaninong subject ng Kalingap, talagang sinisira nila itong mga sponsor ko no ito. Ito ay hindi reactor dahil wala naman kaming kakayanan na sulutin yung mga subject ni Kalingap Rab at ni Kuya Bal, no? Ito ay mga sponsor na may mga galit siguro sa Kalingap at gusto lang talagang sirain yung magandang adhikain ng Kalingap na gaya ng ginagawa nila Kalingap Rab at nila Kuya Bal na pagtulong. Pilit talaga nilang sinisira. Inggit na inggit sila dito sa grupong ito, lalong-lalo na dito kay Kuya Bal. At alam nyo naman po ngayon, ang daming mga naglalabasan, nagsasanib persa, yung mga kalaban, na itong mga kalaban na ito ay mayroon pong access dito sa loob. Mayroon silang kakutsaba dito sa loob ng Kalingap. Kaya may mga alam sila, no? So, yun, tayong mga viewers ng Kalingap na mga solid, mapagmatyag po tayo dito sa mga taong ito na mga traidor, ano? Huwag po tayong patitinag sa mga paninira nila, no? Na ngayon po ay nagsasanib persa na sila at grabe ang banat sa amin, grabing mura ang inaabot namin sa kanila at grabing paninira nila sa Kalingap. Pero hindi po sila magwawagi dahil andyan tayong solid, sama-sama tayo na ating suportahan ang Kalingap, no? Na hindi nila matibag. Kasi, ang Kalingap po ay kumbaga ay may pader na, may pundasyon na. Kaya doon sa pundasyon na yun na pinatatag, pinatibay, mayroon man gustong sumira, may masira man siguro silang isang bahagi, pero
Pero hindi po nila talagang matitibag o mapapabagsak ng tuluyan hanggat na andyan tayo mga solid kalingap at solid viewers ng kalingap. So yun lang. At siguro magmatyag tayo dito sa mga susunod pang pasabog ni Dr. Lab tungkol dito sa mga wakwak na mga sponsor na itong mga makakapal ang mukha na harap-harapan ay ginagawa nila sa harapan mismo ni Kalingap Rab at sa harapan niya yung mga subject na kanilang sinusulot talaga. No, ayon sa kwento ni Dr. Lab. Tayo ay nagbase lamang sa kwento ni Dr. Lab sa kanyang live at nanood tayo kaya medyo ayun. Nakakapag-init talaga ng ulo. Ramdam ko si Dr. Lab dahil alam ko naman na siya ay solid talaga dito kay Kalingap Rab at makikita mo natatraydorin yung iyong iniidolo, nakikita mo natatraydorin yung iyong sinasamahang grupo, no? So talagang nakakapag-init po ng ulo at hindi natin masisi si Dr. Lab kung makapagsalita. At mas maganda nga po ibulgar na mag-name drop ka Dr. Lab kung sino yung mga wakwak na yan para naman matulungan ka namin sa pagpuksa dito sa mga ito nang mapahiya naman ito mga ito. Kasi kung itatago nyo yan, may alam naman pala kayo at hindi nyo sinasabi at basta na nagsusulo kayo, no? Ay hindi ito matitinag na itong mga tao ito. Kailangan grupo ang bumanat dito kasi grupo din sila, no? So, ibahagi nyo sa amin kung sino itong mga tao ito para mabanatan natin, At nang hindi sila makaporma dito sa Kalingap. Kasi kung hindi niyo hindi niyo i-voice out yan, may alam naman pala kayo, hindi niyo i-name-drop yan. Patuloy at patuloy na mananalanta itong mga masasamang loob na ito dito sa loob ng Kalingap, Patuloy silang gagawa ng kawalanghiyaan at patuloy silang maninira dito sa mga tao, mga subject ng Kalingap. Tapos yung mga timawa naman na mga walang views din, na mga against dito sa Kalingap ay nag-aabang lamang ng maiko-content nila na mayroon silang ipangbabala dito sa Kalingap, no? Kagaya niyan, Erica na nagpawakwak, nagpasolsol, no? Nagpasolsol, nadala ng wakwak, ngayon maninira, no? Nasasabihin, kaya siya sumama dun sa iba, kaya siya nagpa-vlog dun sa iba dahil kay umano, napakaliit na ibinibigay ni Kalingap Rab. So, paninira po yun sa Kalingap. Yun po yung gusto nila na mawasak ang Kalingap dahil dito sa mga sponsor, sa mga binablog ni Kalingap Rab na sinusulot nila. So, kung kayo ay may alam, i-voice out ninyo, huwag kayong matakot kung may totoong ebidensya kayo. Kasi, kung tayo mananahimik, ay anong mangyayari sa atin? Baka tayo mapagmalay na lamang ay tayo napasok na ng mga rebelde, no? Napagpasok na tayo nitong mga nagre-rebelding mga nasipa dito sa Kalingap. So, ayun. At saka, mabuti na rin yung aware tayo, alam natin kung sino talaga yung ating kalaban. Hindi yung tayo-tayo ay naglalaban-laban, So, yung, alam nyo kasi kaya nagkakaganon, kasi doon sa impormasyon, kaya tayo ay nagkakasala-salungat, no? Hindi tayo nagkakatugma ng mga impormasyon at ang lumalabas ay puro mga haka-haka lamang. Pero kung tayo ay may matibay na ebidensya, kayo ay may matibay na ebidensya na itong grupo na ito ay talagang may masamang balakin dito sa loob ng Kalingap, sama-sama natin silang puksain, At na tayo ay magkaisa. So, paano nga ba masusolusyonan ang isang krimen kung walang magsasalita? Kung walang magsalita, takot may magsalita, kawawa ang biktima dito, no? Kaya kung may alam kayo at may ebidensya naman kayo na talagang patunay na ganun ang kanilang ginagawa, huwag kayong matakot magsalita. Dahil hindi natin makukuha ang ating hustisya. Binabansagan na tayo ni Jomart ng si hustisya. No, totoo yan. Pag walang magsasalita, paano natin mabibigyan nga ng hustisya ang isang krimen na ikaw pala naman ay may alam? Kawawa yung biktima. Kaya kung may alam ka, magsalita ka, tumistigo ka, tayuan mo kung ano yung nalalaman mo hanggang sa yung huling hininga. Pero kung wala ka namang bayag, at basta ka lang magbula-bula ang bibig dyan, at hindi mo naman kayang panindigan, ay mas mabuti sigurong manahimik na lang, Pero para sa akin, hindi solusyon yung pananahimik, Hindi solusyon yung pananahimik dahil hindi matatakot yung kalaban. Kaya kung may alam kayo, at alam nyo, kilala nyo kung sino itong mga ito, Dr. Lab, i-voice out mo na, in-drop mo na, para naman na madamayan ka namin dito sa laban mo. Sa laban mo. Pero may mga idea naman kami kung sino yung mga yan at itong mga sponsor na to. Pero mas maganda na yun talagang hindi tayo naninimbang, na kung ito totoo o hindi. Pero kung meron na binigay sa'yo na ebidensya talaga na ito ay totoo, panindigan ninyo, So, yun lamang at magabang muli tayo sa pasabog ni Dr. Lab kung sino ang mga aswang na ito. At sana, dito sa mga wakwak na ito, ay tigilan nyo na. Mahiya naman kayo. Gumawa kayo ng sarili nyong content. Gumawa kayo ng sarili nyong subject na pasisikatin ninyo. Yun lamang and God bless sa inyo lahat. Babu!